Yo, what up guys? Another day, another solo war content na naman tayo. Para sa video na to, gagamit ako ng Fireball Rocket Balloon sa lahat ng attacks na gagawin ko dito sa aking solo war content. Papakita ko sa inyo na kung gaano kalakas pa rin gamitin tong Fireball Rocket Balloons. Kahit na medyo mahirap ang ating Town Hall 18 ngayon. Kung gusto nyo pag-practicean at kopyahin tong ganitong strategy, pwede nyo na simulan yung journey nyo. So, kung gusto nyo medyo magpasikat sa mga kaklan nyo, kung gusto nyo medyo magpasikat sa mga crush nyo, ayan, pwede nyong pag-aralan tong strategy na to at talaga naman bibilib talaga sila sa inyo, promise. Ang lakas makapogi nitong attack strategy na to, guys. Kaya, ayan, panoorin nyo tong video na to. At importante nga pala, malaman nyo, yung mga next na ipapakita ko dito ay nakadub na lang yung boses ko, guys. Huwag nyo na lang pansinin yung bunganga ako dun sa video kakasalita. Nagkaroon kasi ng problema yung recordings ko kahapon. So habang nagre-record ako ng live attacks ko, hindi pala naka-on yung microphone ko. So pasensya na. Nasayang yung recordings ko kahapon. Pero meron siyang in-game audio. Wala lang talaga yung boses ko, yung voice recording ko. So ang ginawa ko dito, dinub ko na lang yung boses ko dun sa video. So ayan, papakita ko na sa inyo, wala na maraming ebas. Panoorin nyo na lang, sana may enjoy nyo. Fast forward. Okay, mag-start na tayo dito. Bali yung mga tatlong attacks na ginawa ko dito sa baba, hindi ko na siya na-record. Isang Town Hall 13 attack, tapos dalawang Town Hall 15 attacks yung ginawa ko dyan. So, ang ipapakita ko lang dito yung isang Town Hall 15 versus Town Hall 16 na ginawa. Hindi, sorry, Town Hall 18 pala. Ayan. Ang plano ko dito, ifa-fireball ko yung scatter shot para makuha ko yung clan castle. Kasi pag yung pinakagitna yung finarball ko dito, medyo kakain siya ng malaking oras. And magiging problema ko pa yung CC troops dito. Kaya nag-decide ako dito na yung scatter shot na lang ifa-fireball ko para wala nang problema. Hindi ako madelay masyado. And then, ang gagawin ko dun sa Town Hall part, gagamit na lang ako ng log launcher para mag-activate yung Invis Spell Tower doon. So, ayan. Tara. Eto na. Let's G. Ayan. Dito ko dinrop si Warden. Nag-drop ako ng Headhunter. Pang support. Tapos, ayan. Nag-drop ako ng Rocket Balloons dito para makatulong. Para hindi masyadong maraming Invis yung kailangan nating i-invest. Tapos alam ko dalawang invis lang yung ginamit ko dito. Ayun, nag-drop pa nga ako ng skeleton spell pang distract sa single IT kasi baka mag-lock sa ating Grand Warden. Ayan, 2 invis lang yung ginamit ko dito and then fireball agad sa may scatter shot, double quake spell. Ayun, nakuha natin dun yung clan castle, guys. Sobrang laki ng value ng fireball doon. Dalawang fire spitter yon, scatter shot. Ay, scatter shot. Dalawang fire spitter pala yung nakuha natin doon. Tapos yan, clan castle to single IT. Tapos si Warden dito sa may bandang taas, magsosolo siya dyan. And then nag-drop ako dito ng King and Queen sa may right side, sa opposite side. So wag nyo isasama yung King and Queen nyo sa Warden charge nyo kasi may possibility na mag-time field talaga kayo. Pero may times na pwede nyo isama yon, depende sa base layout, guys. Pero most of the time, nakaseparate talaga palagi itong si King at si Queen kay Warden. Hayaan nyo mag-solo Warden charge yung Warden nyo. Tapos ito, nag-drop na ako ng log launcher dito para mag-activate yung Invis Spell Tower ng Town Hall para by the time na nandun na yung King and Queen natin, activated na. Ayan. Kaya lang medyo nalate ako dito kaya nangyari yung King and Queen ko bumaba. Tapos napansin ko dito na binabanatan na yung Warden natin. Nag-drop ako doon ng Rage Spell sa Headhunter and then nag-invi ako dito. Tapos na-delay pa, nag-invest ulit ako ng another Invis Spell dito para talagang yung Queen, ayun, mapunta siya sa may Town Hall part kasi siya yung kukuha ng Town Hall dito or si Warden. Ayan, nag-invest ako ng free spell kasi binabanatan ng Monolith si Warden. And then, triple yetis yung laman ng log launcher natin dito. Gumamit ako ng totem spell pang distract sa back end defenses. And then si RC, dinrop ko na rin dito sa ilalim. Sinuportahan ko ng couple of rocket balloons. And then, yung poison spell dito, ginamit ko dito sa may defending MP. And then, dinrop ko na lahat ng mga remaining rocket balloons dito. At nag-rocket spear na rin tayo. So, ayun, nakuha natin tong base ng kalaban. Town Hall 15 versus Town Hall 18 using Fireball Rocket Balloons, guys. So, ayan, nakachamba tayo dyan. So, proceed tayo sa next attack. Dito, Town Hall 79 next na aatakihin natin. Wala na akong ibang attacks dito, kundi puro mga Town Hall 18 na lang, guys. So, ayan. Tinitignan ko muna dito yung base kung paano yung gagawin ko. Pinagpaplanuhan ko muna. Iniisip ko kung pa-fireballin ko yung Rage Spell Tower or yung Invi. Pero nag-decide ako dito na mas magandang i-fireball yung sa may Invis Spell Tower kasi may clan castle dun eh. So gusto ko makuha yun saka mas malaki yung value ng fireball dun. At the same time makakapag-form ng magandang pating para maghiwalay yung Warden natin saka King and Queen. So ayan, tara, banatan na natin to. Let's G. Ayan.
Go, go, go! So, magi-start ako ng Warden dito sa may bandang kaliwa. Sa may left side. Delikado dyan sa baba. Huwag kayo dyan magdadrop ng Warden. Mag-uubos ng spell sa inyo yan. So, parang nagsisetup ba ako dito ng Flame Flinger? Hinahanapan ko ata ng value yung Flame Flinger dito. Kaya lang, wala akong nakitang paglalapagan ng Flinger. Kaya, ang gagawin ko dito parang Siege Barracks na lang yung gagamitin ko. So, ayan. Nag-drop na ako ng Warden dito sa may kaliwa. Tapos, ang plano kong i-fireball dito ay yung Monolith. Yung Monolith mismo. Kailangan ko mag-ingat dito. Kailangan kong i-invi rin yung isang multi-IT doon nakatabi ng Monolith. Kasi, pag hindi ko siya in-invi, baka doon tumama yung fireball natin. Hindi natin makukuha lahat nung nandyan sa paligid ng Invi Spell Tower. Ayan, ini-explain ko yan dyan. Kaya dapat sa Monolith mismo tumama yung ating fireball. Para madamay yung both Fire Spitter saka yung multi-IT sa kanan ata. Ay, hindi. May matitira ata dito. Sige, panoorin nyo na lang. Ayan, nagdadrop ako ng mga couple of rocket balloons dito sa may bandang kaliwa. Para medyo hindi tayo mag-invest ng maraming invis doon. Ayan, hinihintay ko lang si Tatang dito. Alam ko pupunta siya sa kanan. Tapos mag-invest lang ako ng 2 or 3 invis dito para patamain sa Monolith. Ayan. 2 invis lang ata to. Oo nga, 2 invis lang. So, ayun. Fireball sa Monolith. And then, double quake. So, ayun. Kita nyo, sobrang laki ng value ng fireball doon. And then, nag-invest agad ako ng rage spell dito sa baba. Kay Warden. Baka kasi biglang in a split second, mategi siya. So, triple witches yung laman ng CC dito ng kalaban. Buti na lang may poison spell pa rin tayo. Yun ang backup natin, di ba? Tapos, yan. Nag-drop na ako ng Siege Barracks sa may bandang 12 o'clock. Plano kong ipakuha yung Town Hall dito sa King and Queen. Ice Golem muna dito sa may first compartment. Tapos Super Wall Breaker. Tapos alam ko si King ang papapasukin ko dyan. And then si Queen sa likod niya to support. And then yun, babantayan natin dito si Warden kasi may defending MP. Tapos naka-rage pa yan. May rage spell tower. Okay, nag-decide ako dito mag-rage spell para talagang siguradong mabuhay si Tatang. Tapos tinatansya-tansya ko dito kung magpapop na ba ako ng ability ni BK, which is ayun, ginawa ko na para ma-open up yung walls para magkaroon tayo ng access sa Town Hall. So si Queen ang bahalang kumuha ng Town Hall doon, saka si King. And then yung Warden dito, sinusuportahan ko lang ng rocket balloons. Tapos super minions yung laman ng Siege Barracks natin. And then si RC alam ko dito na sa may right side. Diyan ko na siya idadrop mamaya. Ang dami pa nating spell support dito na pwedeng gamitin sa back end. Kailangan na lang nating hindi magkamali. Tapos meron pa tayong mga rocket balloons dito, 'di ba? Pampabilis ng ating attack. So ayan, i-drop ko na si RC dito. Sa may kanan. Ayan, dinrop ko na. Tapos, ayan, nag-drop ako ng skeleton spell pang distract. And then gumamit ako ng napansin ko dito yung multi-IT. Baka ubusin pa yung healers ko, kaya nag-drop ako dito ng mga couple of rocket balloons. Kaya lang nandun yung air bombs party. Nandun yung mga air traps niya. So, nag-drop ulit ako ng another set of rocket balloons para i-secure yung multi-IT doon. And then, gumamit na ako ng ability ni RCN. Yun, kita nyo, sobrang dami pa nating spells na sumobra dito. So, ayan, proceed tayo sa ating next attack. Town Hall 18 na tong babanatan natin, guys. Ayan, medyo mahirap tong layout na to. Puro Town Hall 18 na yung mga natitirang layout sa kalaban. Ayan, medyo pinagpaplanuhan ko muna dito kung saan ako magpa-fireball. Kasi wala masyadong super laking value yung makukuha. Ay, meron pala. Kaya lang, yung pating kasi na mabubuo, iniisip ko rin kasi siya. So, ayan, banatan na natin. Parang sa pagkakaalala ko, ang finarball ko dito ay yung Monolith. Para makuha ko rin ata yung Revenge Tower. Tatanggalin ko muna yung air defense dito para makapaglapag agad ako ng Warden dyan. Nakita ko dito may mga air bomb siya. So, nag-drop pa ako ng mga ilang rocket balloons dyan pang check. Baka may mga natitira pang air traps. And then, saka ako nag-drop ng Warden. So, safe. Pag nilapag ko kasi agad si Warden doon sa pwestong yun, aatakihin ng air defense yung healers natin. So, ayoko mangyari yung kaya in-snipe ko muna ng 2 rocket balloons yung air defense. And then, yun nga, alam ko Monolith ang ipa-fireball ko dito. 2 invis lang yung gagamitin ko. And then, yun na, fireball na sa Monolith to. Hinihintay ko lang makuha yung fire spitter bago tayo mag-invi. So, ayan na. After takedown ng spitter, double quick sa may multi-IT. And then, di ko nakuha yung yung Revenge Tower. Mali pala ako ng quick spell doon. Pero sige, okay lang. Masakit tong Revenge multi-gear. So, nag-support ako ng couple of rocket balloons doon kay Warden. So, si Warden dito ay mukhang pupunta sa kanan. Pakanan siya. So, nag-invest ako ng rage spell para sigurado.
So pag ganyan, pupunta yung warden nyo sa kanan, matik, di ba, opposite side, yung king and queen nyo. Huwag nyo isasama sa warden, huwag nyo idadrop yung king and queen dun sa may bandang left side, sa may bandang kanan. Kasi sasama dun yung warden eventually. Hayaan nyo magsulo si warden dyan and then babantayan nyo lang talaga yan ng spells para hindi mamatay. So ayan, nag-drop ako ng king and queen dito sa may left side. Yung siege barracks dun sa may 12 o'clock ko din drop. Tapos yan, medyo zoom out ko yung screen ko dito para kita ko pa rin si warden. Kasi minsan, pag nag-focus tayo dun sa may king and queen or sa siege barracks, mawawala yung focus nyo dun sa warden. Minsan isang segundo lang matetegi agad yan. So kailangan kita ko siya. Kaya medyo naka-zoom out ako dito. Okay, gumamit ako ng spiky ball dun kay kay king. Earthquake boots and spiky ball. Tapos yung siege barracks natin dun sa taas, maganda yung ginagawa. May lalabas dyan na super minions. And then nag-drop ako dito ng totem spell. Alam ko gagamitin ko na yung totem spell dito pang distract sa may bandang town hall part. Hindi, gumamit pa ako ng ability ni queen. Okay. Magic Mirror and Action Figure. Tapos yung RC. Eto, dito ako nag-decide na isama ko si Warden kay RC. Kasi nakita ko medyo makapal pa yung back-end defenses. So parang nag-decide ako na bigyan ng Rage Aura yung RC natin para mas lumakas siya. And then yan, sinuport ko na lang yung mga rocket balloons dito. Tapos ang mangyari dito, Town Hall yung mahuhuli natin dito eh. May mga rocket balloons pa tayo, isang free spell. At meron akong rocket spear. Ginamit ko na kay RC para sa mga remaining, yung mga masasakit na defenses dito. At ayun, makukuha naman natin siya sa rocket spear. Tapos meron pang action figure dito na tumulong. Tapos ayun, muntikan pa tayo dito actually. Dalawang rocket balloons yung natira and then mga mga pang clean up na troops. Tapos si RC mismo yung natira. Si Warden nategi din. Pero buti na lang nakuha natin to. So ayun, natsambahan natin guys. Very challenging talaga tong fireball rocket balloons. Pero sobrang sarap talaga gamitin, nakaka-enjoy siya. Although medyo masakit sa ulo kasi multitasking, pero may enjoy nyo talaga to. So ayan, proceed tayo dito sa next attack. Town Hall 18 pa rin. Fireball rocket balloons. Okay, let's go. Dito naman, nag-decide ako na sa may Town Hall ako magwa-warden charge. Kasi gusto ko i-fireball dito yung multi-gear para makuha ko rin yung clan castle. So magsusupport na lang tayo ng spells dito kay warden. Kasi medyo masakit din to. Mayroong guardian, mayroong defending MP, may revenge tower. So ayan, hinintay ko muna makuha yung revenge tower dito bago ako mag-drop ng furnaces. Ayan, para medyo mapabilis yung ating warden walk. Tapos nag-invest ako dito ng skeleton spell pang distract sa guardian saka sa defending MP. So ayan, habang naglilinis ng kalat si warden dito, ayan, in-explain ko dito na gusto kong fireballin yung multi-gear mismo talaga. So hindi muna ako mag-invest ng NV dito. Instead, rage spell yung ginamit ko kasi binabanata na siya ng guardian. So ayan. Sa pagkakatanda ko dito, pagka nag-lock na yung warden ko sa may town hall, saka ako mag-i-invest ng NV. Guys, huwag kayo basta-basta maglalapag ng NV spell pag yung warden nyo hindi pa siya medyo naka-steady. Unless meron kayong dalang ice block spell. Pero ito, since nasa town hall na nakalaki yung warden ko, nag-invest na ako ng NV dyan, hindi na siya maliligaw. So yung fireball ko, ginamit ko sa multi-gear and then boom! Double quake, kuha din natin yung clan castle doon. So napakaganda ng value na kuha ng fireball doon. Kaya lang yung oras ng kalaban din dito, isang kalaban ay yung time failed. So kaya ayan, nag-drop na ako dito ng siege barracks sa may taas to counter funnel, and then yung king and queen ko, ayan, magkasama palagi yan dito. Super wall breaker para magkaroon ng access yung king sa may super wizard. So ayan, si warden dito, goods naman siya, wala masyadong threat dito kay warden. So kaya hindi natin masyadong kailangan mag-invest ng spell sa kanya. Mamaya-maya pa pag lumapit siya dun sa defending hero. Tapos nag-decide ako ditong gamitin yung ability ni king para ma-open up na yung walls dito. Hindi na siya umikot-ikot at kung saan pa mapunta. Ayan, si warden pa rin dito, busy sa baba. Gagamitin ko na rin yung ability ng queen dito para makatulong sa kanya. Meron tayo dong action figure and magic mirror. And then to, nag-drop na ako ng mga couple of rocket balloons pang support kay warden. Unti-unti na natin ini-snipe yung mga defenses dito. And then si RC, dinrop ko na rin dito sa may bandang taas para tumulong. Buhay pa naman yung queen natin dito. So ayan, nag-invest ako ng invis spell kay queen doon para medyo tumagal pa yung buhay niya. Tapos ayan, sinuportahan na lang natin ng mga rocket balloons dito. Triple headhunters para doon sa defending king. Punet, boss! Sinuholo ng barbarian king yung tatlong headhunters. Aray mo! Tapos ayan, monolith pa ata yung mahuhuli dito. Nagpop na ako ng rocket spear kay RC. And then dinrap ko na lahat ng mga remaining troops. So ayun, sakto lang yung oras natin at makukuha ulit natin to. Ang sarap gamitin talaga nitong strat na to, guys.
Nakakalito, challenging, nakaka-enjoy at the same time mataas din yung chance maka 3 star basta kabisado mo. So ayan, proceed tayo dito sa next attack natin. Banata na agad natin, wala na maraming ebas. Ayan, ang gusto ko sana i-fireball dito yung pinakagitna kasi sobrang laki ng value niyan. Kaya lang dito, nung inatake ko na, naalala ko, wala nga pala akong dalang overgrowth spell. So kung gusto kong i-fireball yung pinakagitna dito, parang iniisip ko niyan, ang dami ko pang invis na kailangan gamitin or kailangan lumalim pang ni Warden bago ko siya i-fireball. Pero, ayan, nakakita ata ako dito ng pwesto sa may kanan. Doon ata ako sa may kanan magwa-Warden walk dito. Tapos, mapa-fireball ko pa rin ata yung gitna dito. So, ayan, naka-angry jelly pala ako dito, guys. So, para hindi tayo mag-consume ng maraming oras, nag-decide akong palitan ng angry jelly yung pet ni Warden. Kasi kung sneezy yun, syempre, unahin pa ni Warden yung hero hall, yung mga trash building sa paligid. So, magko-consume ng oras. So, gumamit ako ng angry jelly dito para rectang defenses agad siya, para makapag-setup agad tayo ng fireball dun sa may pinakagitna. So, ayan, kailangan ko ata mag-rage spell dito. Hindi. Okay, nasusustain ng ward ng healers, si Warden. Yung multi-gear. Sige, ayun, sinabugan. Okay, hindi pa tayo. Nakaabang yung rage spell ko dito, guys, ha. Kaya lang, ayun, kita nyo, yung drop ko, nag-ghost touch. Na-mistap ko yung rage spell doon. Kasi nga, nakababad yung daliri ko dun sa may rage spell. Napindot ko dun sa may bandang baba. So, para tayo nagswag agad ng isang rage spell doon, aray mo. Delikado pa naman yung pupuntahan ni Warden dito. Okay, nag-invest na ako ng 2 invis and then boom! Napakaganda. Napapasok natin sa gitna yung fireball. So, nakuha natin yung mga masasakit na defenses around the town hall. Kaya lang medyo delikado yung pwesto dito ni Warden. Okay, nag-drop na ako ng siege barrack sa may baba. Yung pwesto kasi ni Warden, merong defending BK saka defending MP na naka-hero bell. Kita nyo naka-rage yung dalawang defending heroes. So, kailangan kong bantayan yung Warden dyan kasi baka pag napabayaan ko to ng ilang segundo, baka mategi. Ayun, nag-drop ako ng skeleton spell doon pang distract muna. And then, Ice Golem, King and Queen dito sa may bandang baba. Again, palaging sa opposite side yung King and Queen. Most of the time. Huwag niyo sasama sa Warden kasi baka kapusin kayo ng oras. So, ayan. Drop ako ng Super Wall Breaker doon. And then, ito, another spell support para kay Warden. Nag-drop ako ng Totem Spell and then Headhunters. Kailangan buhay si Warden dito, ha. Okay, lumabas na yung super minions natin sa Siege Barracks. And then, ayun. Nakasurvive dito si Warden sa may deadly part. So, si BK dito, medyo pulado na. Kaya wala na magiging problema dyan. Pop na ako dito ng Earthquake Boot, Spiky Ball kay King. Tapos yung Queen natin dito, may ability pa. Pero yung Town Hall, buhay pa, ha. And then, kakalabas lang ng Clan Castle troops dito. O, buti na lang may poison spell tayo. Si Warden, wala na masyadong threat kay Warden doon. Okay, nag-drop na ako ng RC dito sa may kaliwa. And then, nag-start na ako mag-support ng mga remaining rocket balloons natin dito. Nag-pop agad ako ng rocket spear kay RC doon kasi masakit niyang ricochet cannon. Para lang ma-preserve natin yung HP niya. So, ayan, dinrop ko na rin yung mga rocket balloons dito. And, ayun. Wasak na sa atin, guys. At sakto lang din yung oras natin. Meron pa tayo ditong swag na 2 invis spells at mga extra troops panglinis. So, ayun. GG's, solid. Proceed tayo. Next attack. Okay, dito naman, eto medyo masakit sa ulo yung base na to. Lalo sa mga nagle-legend league dyan. Alam niyan, mga ganito yung mga toxic base talaga. So, iniisip ko dito, kung pa-fireballin ko yung pinaka-town hall, delikado yung pwesto ng Warden kasi nakaharap yung 2 fire spitter. Ayan. Matitegi yung healers natin dyan. So, ang ginawa ko dito, nag-decide ako sa left side na lang. Sa kaliwa na lang ako magdadrop ng Warden. And then yung Town Hall part na may Invis-Spell Tower, ay gagamitan ko na lang ng Log Launcher para mag-activate yung Invis-Spell Tower. So, ayan. Nag-drop muna ako dito ng rocket balloons. Baka merong mga air traps. And then si Warden, ayan. Tinrop na natin. Yung Warden ko dito ay naka-sneezy. So, hindi ko naman kailangan rumekta doon sa defenses. Ayan. Nag-drop muna ako ng Barb dito. Baka may Tesla kasi. And then, pinul ko muna yung CC troops. Ayan, may Furnace. Ginamitan ko ng Poison Spell. Tapos, ang ipa-fireball ko dito ata ay yung X-Bow lang. Parang sa pagkakatanda ko yung X-Bow or yung Ricochet Cannon. Pero ayan, nag-drop na ako dito ng Log Launcher para mag-activate ng Invis-Spell Tower. Nag-drop din ako dito ng Skeleton Spell pang distract sa Guardian. Pero Smasher pala yun. Akala ko long shot. So, para ako nagswag ng doon. Skeleton Spell kasi multi-IT din yun nandun. Pero ayan, nag-drop pa ako dito ng Totem Spell para dun sa Smasher. Para talagang siguradong medyo makapagbato ng maraming log yung ating Log Launcher. Nag-invest ako ng Rage Spell kay Warden. And then dito, tinatansya ko kung ipa-fireball ko na ba yung X-Bow. Tapos yan, nag-invest ako ng Rage Spell dito sa may Triple Yetis na laman ng Log Launcher natin para ma-secure yung Town Hall. And then yun, finarball ko na yung X-Bow dito. And then double Quake. Ayan.
goods. Makukuha natin yung Town Hall dito. Gamit yung Lug Launcher and Triple Yetis with 1 support ng Rage Spell. Ayan. Tapos nag-iisip ako dito kung saan si King and Queen. Kung sa kanan ba or sa kaliwa. Kasi hinihintay ko rin yung pupwestuhan ng Warden dito. Yung Warden ko, binabanatan ng Revenge Tower. Okay. Nag-invest ako ng Invis Spell doon. Munti ka na siya mategi. Buti na lang naagapan natin. And then yung King and Queen ko, dito ko dinrap sa may kanan. So, tinitignan ko dito si Warden kung makakasustain ba siya. Pero okay naman, so far. Wala naman masyadong threat sa kanya doon. So, hindi pa natin kailangan mag-invest ng extra spell sa kanya. So, ang binabantayan ko dito ngayon ay yung King and Queen. Habang nakatingin tayo kay Warden para sigurado. Marami pa naman tayong spell support dito. Ayan, nagpop na ako dito ng Earthquake Boots, Spiky Ball kay King para ma-open up yung mga walls doon. And then, unti-unti na ako nagdadrop ng mga rocket balloons dito para mabuwasan yung mga remaining defenses. Nagpop na rin ako ng ability ni Queen and then si RC. Ginamit ko sa taas. Nagdrop ako doon ng totem spell pang distract sa defending MP saka BK and then remaining rocket balloons pinagdadrop na natin dito. Yung Warden tinutukan ng Monolith pero nakakasustain naman siya dahil buhay pa yung 5 healers natin. So ayun, kuha na natin to. Ang dami pa nating sobrang spells dito. May 3 Invis pa tayo and then isang free spell. And then mga clean up troops. So ayun, solid talaga. Sobrang na-enjoy ko tong attack strategy na to. Kasi kumbaga hindi siya boring, challenging siya, masakit sa ulo, nakaka-pressure. And at the same time, nakaka-enjoy. Tapos very satisfying sa pakiramdam pag naka 3 star ka. 'Di ba? So ayan, eto. Sa bali, natitira na lang dito, fast forward ko na guys. 2 na lang yung natitira, 1 and 2. Binanatan ko na rin itong mga nasa gitna. Kasi kakain ng malaking oras to pag lahat yan ng attacks ko ipapakita ko sa inyo. So nag-decide ako dito, 1 and 2, tinira ko. And then ayan yung babanatan natin. Napansin ko dito, nagre-record ako. Wala pa rin akong, hindi pa rin pala naka-on yung mic ko. Kaya ito, nagdadab muna tayo. Huwag nyo nalang pansinin yung bunganga ko dyan kung ano sinasabi ko. At ayan, babanatan na natin number 2 dito. So dito naisip ko i-fireball yung mismong Invis Spell Tower. Kasi dun yung pinakamagandang pwesto ng fireball natin para makuha natin lahat ng nandyan. So 3 Invis lang yung gagamitin ko dito. I-invi ko rin agad yung Warden para hindi lumabas yung Clan Castle troops. So ayan. Quake, fireball. So ayun. Kasi pag hindi ko in-invi yung Warden doon, lalabas yung Clan Castle troops doon guys. So kaya nag-invest ako ng isa pang Invis spell doon. So ayan, hinintay ko dito kung kakanan or kakaliwa yung Warden. I mean, taas or baba. Pero ayan, mukhang dito siya pumunta sa may baba. Tapos hindi na ako magsasayang ng oras dito. Alam ko magdadrop na ako ng King and Queen sa may taas. Ayan. Drop na natin si King and Queen sa taas para hindi na tayo kapusin ng oras. Tapos gagamit na lang ulit ako ng Lug Launcher dito para magkaroon tayo ng access sa Town Hall. Kasi naka-Invis Spell Tower yon. So yung Lug ng Lug Launcher ang mag-a-activate ng Invis Spell Tower doon. So medyo mahirap kasi talaga itong Fireball Rocket Balloon sa Town Hall 18 kasi nga passive na rin yung Town Hall guys. Dati kasi, di ba, nung active yung Town Hall sa Town Hall 17, pwede natin gamitin pang snipe yung Rocket Balloon sa Town Hall. Pwede rin natin pang snipe si RC sa Town Hall. Kaya lang, passive na ngayon, kaya kailangan natin mag-ingat talaga dito. Okay, binabantayan ko si Warden dito, nag-invest na ako ng Rage Spell para sigurado masakit yung defending MP. So yun, nag-activate ng Invis Spell Tower sa gitna dahil sa Lug Launcher natin. And then si King dito, nategi na. Si Queen buhay pa. So hindi, gusto ko papuntahin si Queen dito sa may Town Hall part. Tapos nag-drop ako ng Baby Dragon doon sa may left side para talagang siguradong bumalik si Queen dito sa may gitna. Nag-invest ako ng Totem Spell doon pang distract. Tapos ni-Rage Spell ko yung Triple Yetis na laman ng ating Lug Launcher. So ayan, nag-pop na rin ako ng ability pala ni Queen doon. And then, si Warden, okay naman siya dito sa may baba. So may sariling buhay talaga siya. So si Queen, tumulong siyang mag-takedown ng Town Hall. Tapos yung mga extra defenses doon sa gitna. And then saka ako nag-drop ng RC dito sa may back end. Tapos kita nyo guys, wala pa akong dinadrop dito na rocket balloon. Kahit isang piraso, wala pa. 21 pieces pa rin yan, yung rocket balloons na gamit natin dito. Tignan nyo kung gaano kalakas to. Basta maayos lang yung execution nyo. Yung timing nyo ng spell, ng abilities, at yung lapagan nyo. Ayun, kita nyo guys. Meron pa ako ditong swag spell, may swag totem spell, and may swag pa tayong poison spell. And then hindi ko nagamit yung 21 na rocket balloons dito. Yung main troops natin, walang nabawas kahit isa. So, kinayan siya ng parang Fireball and Sui hero lang talaga. Fireball and Heroes lang with Lug Launcher yung attack natin dito. Wala palang rocket balloon. So, ayun, GG sa number 2 ng kalaban. Natsambahan natin, guys. Swerte. Sarap, solid. So, ayan, proceed tayo sa last attack natin, yung number 1. So, dito, ang dami ko pang remaining attacks, guys. 8 pa.
Walo pa yung mga attacks na pwede kong gamitin dito, pero since isa na lang yung natitirang base ng kalaban, syempre, 4 na beses lang tayo may chance ditong umatak. So, yun, 4 na beses natin siyang pwedeng atakihin. Kung magkamali man tayo sa unang attack, pwede natin atakihin ng 3 beses pa. So, ayan, banatan na agad natin to. Medyo mahirap yung base niya. Naka-double poison ata to na diamond. So, ayan, naghahanap ako dito ng ipa-fireball, pero nag-decide ako. Iniisip ko dyan kung sa monolith ako magpa-fireball or dito sa may fire spitter. Kaya lang, pag sa monolith ako nag-fireball kasi, questionable yung pating ng warden. Medyo alanganin eh. So, parang nag-decide ako dito sa spitter na lang ako magpa-fireball para, ang ina-expect ko nga dito actually pupunta sa taas yung warden sa may monolith part. Kaya lang ang nangyari, kabaliktaran, sa baba siya pumunta. So, nag-invest ako ng double invis dito and then fireball agad sa fire spitter. Nakuha natin yung revenge tower doon. And yun nga, si Warden pumunta sa baba. So, nag-iisip ako dito, sa taas na lang siguro yung King and Queen. Magkasama sila doon. Sila na bahalang kumuha sa Town Hall eventually. Si Warden dito, binabantayan ko lang kasi may ricochet cannon. Okay, nung palagay kong safe na si Warden dito, nag-decide na ako mag-drop ng King and Queen dito sa may bandang taas. Tapos yung gagamitin kong siege machine dito ay log launcher. Ay, alam ko, skeleton spell muna. Dinrop ko dito sa monolith pang distract. Saka ako nag-drop ng log launcher. Tama ba? Ayan, furnace, log launcher, and then skeleton spell pang distract sa monolith. And then dyan ko na rin sinama si King and Queen. Para siguradong makuha natin yung Town Hall part. Okay, super wall breaker para magkaroon ng access. Wala, butas pala yung gitna, yung wall. Putik na yan, butas pala. Hindi ko na pala kailangan ng super wall breaker doon. Pero anyways, ayan. Si King dito lumabas, si Queen ang nasa loob. So siya ang kukuha ng Town Hall part dyan. Buti na lang nabuksan natin yung walls doon gamit yung log launcher. And then si Warden dito, medyo masakit yung papasukin niyang area. Pero okay lang. Ayan, gumamit na ako ng Earthquake Boots, Spiky Ball dito. Magre-rage ata ako sa Warden dito. Ayan, nakaka-receive na siya ng heavy damages. Kaya kailangan niya ng rage spell. Kailangan natin pakainin si Warden. Baka mategi. So ayan, yung Queen ko dito magkakaroon ng access sa Town Hall. Binabanatan niya yung Defending Guardian. Nag-pop na ako ng ability ni Queen doon. Tinitignan ko pa rin dito si Warden. Okay, nag-drop na rin ako ng RC dito sa may kanan para makatulong. Tapos yun, nag-drop na ako ng mga couple of rocket balloons dito sa baba. Unti-unti natin babawasan yung mga remaining defenses niya. And ayan, lahat ng heroes dito binabantayan ko. Okay, nag-pop na ako dito ng ability ng RC. Nag-rocket spear na tayo. Si Queen, binabantayan ko pa dito. Si Warden, okay naman, walang threat sa kanya. Ang dami pa nating spell support dito. Nag-decide ako na gamitin kay RC para matapos yung rocket spear niya. And then itong back end, nag-drop na ako ng mga rocket balloons. May defending MP pa. So ayan, pag ganitong part na medyo chaotic na yan kasi malapit na maubos yung oras at talagang kailangan yung spell timing mo dito ay talagang hindi ka magkakamali. So ayan, ginamit ko na dito lahat ng mga remaining spells and remaining troops. At ayun, makukuha natin ng isang banat lang, yung number 1 ng kalaban. So hindi ko na kailangan gamitin yung ibang attacks ko. Ang gagawin ko doon, iduluts ko na lang. So ayan, GG, sobrang solid talaga nitong Fireball Rocket Balloons guys. Ang sarap gamitin. Sobrang na-enjoy ko tong video na to. So ayun na nga. Lamang na ako dito. Pero meron pang 2 attacks yung kalaban dito. Yung mga natitirang attacks ko, matik ipang luluts ko na lang yan. May 2 attacks pa yung kalaban. Kaya lang parang rush na yung account na remaining doon. So mukhang mataas na yung chance na manalo ko dito. Pass forward! At ayun na nga guys, panalo na tayo dito sa solo war natin. Hindi na naka-attack yung kalaban, hindi na nila ginamit yung last 2 attacks nila. So ayun, abangan nyo yung susunod na solo war content natin. Gagawin ko naman dito ay 20 versus 20 naman. So ito, ayan, 20 versus 20 naman tong next solo war natin. Nagdagdag ako ng mga low town hall accounts. So ayan, abangan nyo yung next na gagawin natin. Nag-enjoy ako gumamit ng Fireball Rocket Balloons dito sa content na to. Nag-spam talaga ako, lahat ng attacks na ginamit ko ay puro Fireball Rocket Balloons. So yun, kita-kits tayo sa next solo war content natin guys. Kung nagustuhan nyo to, mag-comment kayo, mag-like kayo ng video natin. And then kung may mga suggestions kayo, mag-comment lang kayo dyan. So maraming salamat palagi sa mga sumusuporta guys. Peace out, GG's. Clash on, brah!